po kayo magtago ng identity ninyo, edad, lugar, at pangalan. So, total, familiar na rin naman po kayo at alam nyo na rin anong gagawin. Ready na po ba kayo, sir? Yes po. Alright, sir. Hindi na natin papatagalin pa. Sir, ilan taon na po kayo? 36. 36. Taga saan po kayo, sir? Taga San Diego, California. Taga San Diego, California. Okay. Yes. Ano po pangalan niyo, sir? Kulas. Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Kulas. Taga San Diego, California, biglang kulas yung banad. Ang kulit. Ang kulit din ang pangalan mo, sir, no? Kala ko yung mga pangalan bigla, di ba? Parang San Diego, California, Kevin, yung mga ganyan, di ba? Biglang bumanat Name ka. ko pa kasi yung Kulas eh. Mas mas tigasin eh. Oo naman, wala namang mali. No. Ano ba yung pagkakulas mo? K ba yan o letter C, sir? K. Okay. Ano po kasi ako, laking Mindanao. Ayun. Tapos napunta ng San Diego. California. Yes po. Okay. Sir, medyo nag-feedback lang ako sa'yo, sir, para mas masarap sana usapan natin. Inaan mo lang or medyo hanap lang tayo na maayos kasi sayang din eh. Yung opportunity na ang sarap sana na itong kwentuhan natin. Kaya nga eh. Yun. Lumabas na lang ako ng bahay para Oo. wala masyadong feedback. Oo, ang dami nang mga tao. Kulas, matinik sa bengbangan daw. Yan, sabi ng mga listeners natin. Anyway, game ka na, Sir Kulas? Game na po. Okay. Sir Kulas, gusto ko malaman, ano ang rated SPG top secret mo? Umabot po kami ng 22 rounds sa isang gabi ng girlfriend kong dating tomboy. Sir, medyo medyo umano ako sa upuan ko. Nagulat ako. Wait lang. Umabot kayo ng 22 rounds ng dati mong jowa na ngayon ay tomboy. Tama po ba ako? Actually, dati na po siyang tomboy, tapos naging babae na lang siya nung nagkakilala kami. Okay, sir. Kwentuhan mo nga ako, sir. Paano kayo nagkakilala? Paano mo siya nagustuhan dahil tomboy nga siya? At paano umabot dun sa 22 rounds? Kwentuhan mo naman kami. 2 taon po kasi ako naging single. Tapos, naging focus ako sa trabaho ko, which is naging supervisor ako ng isang BPO company. Tapos, since may bagong building na binigay sa amin yung company, lumipat kami doon. So, sa 9th floor, kami, sa 8th floor sila. So, every time na magla-lunch break kami, since ang shift ko is 8 hanggang madaling araw, hanggang umaga. Every time na may lunch break ako, nagkikita kami dun sa ibaba, which is every lunch break, kumakain ako ng balot. Nung mga first 5 days, nakikita ko na siya pero hindi ko siya napapansin masyado. Until one time, nagsuot siya ng yung mga fit na mga damit. Anong klaseng fit? Anong fit mo na, sir? Anong tawag doon? Yung mga, yung mga lumalakra yung nakaluwa yung bulkan, ganon? Opo, halos lumuwa po yung Doon ako na-attract kasi attracted ako sa babaeng maputi. Tsaka medyo maluwa yung, alam mo na, yung mga pinatubo. Oo. Tapos nun, since sabay halos every lunch break, sabay kaming kumakain, nagkausap kami. Ang pagkakaalam ko, sinabi sa akin ng mga agent ko na, TL, wag po yan, kasi tomboy po yan. Hindi kasi ako naniniwala sa tomboy eh. Oo. Kahit anong gawing tomboy yan, pag na-inlove sa lalaki yan, babalik sa pagkababae yan eh. Kaya yun, na-challenge ako. Until one time, nagkausap kami. Tinaray ko siyang patawanin. Tumawa kami buong 1 oras habang kumakain ng balot. Tumatawa kami dalawa.
Hanggang sa hindi ko na namalayan na nahulog na pala yung loob ko sa kanya. And then, since nag-file naman ako ng leave, 3 araw na leave, in-invite ko siya na sumama sa akin sa Bantayan Island sa Cebu. Wow, sarap dun ha, Bantayan Island ha. Okay, anong ginawa niyo doon? Nag-canyoneering kayo? Ganon? Hindi po, hindi ko nga alam anong gagawin ko doon eh. Nung in-invite ko siya, pumayag siya bigla, which is hindi ko inakala na papayag siya agad. Tapos, nagtanong pa siya kung sino kasama namin. Sabi ko, supposedly ako lang. Pero since andyan ka naman, tayong dalawa. Yun po, bumiyahe kami after ng shift namin, since same lang din naman kami ng rest day. Sabay kami pumunta doon. Pag out niya, out ko na rin. Tapos bumiyahe kami doon. Sa unang gabi namin, usap-usap muna, kain, tapos konting inuman. Ako kasi hindi ako masyado umiinom eh. So sa first night, yun, nagkausap kami. Doon na, sa second night, doon na nangyari ang lahat. Like, ako po kasi, mataas yung respeto ko sa babae. Okay. So hindi ko pa siya niligawan. It's parang inoobserbahan ko lang siya. Siyempre, sa isang kwarto kami lang naman dalawa. Nag-asa ko sa kanya kung pwede ko ba siyang i-hug. Yun po, hinag ko po siya. Hindi ko po namalayan na yung ano ko po, dumidikit na sa likod niya. Anong ano mo, yung batuta mo, ganun ba yun? Tama ba ako ng pagkaka... Opo. Okay. Yung eggplant. Hindi ko kasi namalayan eh. Siyempre, 2 taon din naman ako naging single. Hanggang sa siya na nagsabi, magbabad ka na. Sinabi niya sa'yo, etong tomboy na tinutukoy mo, sinabi sa'yo, magubad ka na? Yes po. O, anong reaction mo? Siyempre, ikaw, tomboy yung kausap mo, tapos biglang sinabi sa'yo, magubad ka na. Nasayahan ka ba? Tinanong ko po siya kung sure ba siya. Kasi nga po, just to let you know din po, yung age gap po namin is, nung mga panahon yun, is 11 years. Okay. 34 ako, siya 23. Batang-bata. Oo. So, ganun. Since, nung tinanong ko siya na, sure ka ba? Pinalikan niya na ako. Doon na nag-init lahat eh. Hindi ko rin kasi alam nung mga panahon yun. Parang 4 na taon siyang hindi nakipag-ano sa lalaki. Nakipag-bengbangan. Puro babae lang. Okay. Nung mga panahon yun, sa 2 taon na single ako, nakafocus ako sa gym. Right after shift, gym. Ganun lang ang routine ko everyday. Tas rest day sa Sunday. At sa sinabi ko po kanina, attracted po ako sa babaeng maputi. Tsaka mga cup, ano ba yan? Cup B or B cup? Okay. Hindi ko inasahan din kasi na magaling din siya. So, yun, nagkabimbangan na. Pahinga lang ng 15 minutes. I-challenge niya na naman ako. So, hindi na namin namalaya na umabot na kami ng 22 rounds. Actually, hindi ko nga binilang yun. Siya yung nagbilang. Sabi niya, ano ba yan? Ang taas ng hangin mo. Sabi ko sa kanya, hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin alam paano nangyari yan eh. Kulas, gusto ko na malaman, total naman, nakwento mo na nga na ang dami nyo munang ginawa bago yung 22 rounds. Sige nga kasi hindi ako maniniwala at hindi rin ako makapaniwala na paano may lumalabas pa ba, Kulas? Doon sa... Yes po. Teka lang ha, oo, teka lang. Kasi kung ako, aminado ako, Kulas, na hindi ko kaya yung, yung magpalabas pa ng
ng 22 na beses, 'di ba? Habang pero hindi ko lang maisip. Syempre, ako rin naman bilang isang lalaki, naniniwala din naman ako sa kakayanan mo at mukhang matikas. Hello, Kulas? Kulas. Okay. Yeah, naniniwala din naman ako sa kakayanan mo at bilang isang lalaki, syempre nilalagay ko din yung sarili ko na kaya ko ba yun na 22 rounds yung gagawin ko? Kaya ko bang palabasin ng 22 yung aking mga anak? Di ba? Paano nangyari? Sige nga, paano naging 22? Hindi ko na inisip kung kaya ko ba eh. Okay. Inisip ko na lang is ini-enjoy namin yung ginagawa namin. Okay. Kulas, ito lang. Like, apa. Wait lang. Para magkalinawan lang tayo. Total no, masaya lang naman ang kwentuhan natin. Ne-enjoy lang naman natin to. At syempre mga kabisyo, kaya po pala may kuliglig doon sa kanila. Nasa probinsya po ngayon si Kulas at papunta po siya sa Sunday sa California. Tama ba ako, Kulas? Diba? Kasi baka iniisip nila nagsisinungaling kay. So ito nga, Kulas. Lagyan natin ng oras. Lagyan natin ng oras yung 22 rounds. Kung ang isang buong araw ay binubuo ng 24 hours, so gaano kabilis yung paghugot mo at lalabas ka ulit, tapos babanat ka ulit, tapos lalabas ulit. Sige nga, explain mo nga sa akin, Kulas. Gusto ko malaman eh. Di ba? Apa. Yung po kasi, yung akin po is, sa first 3 rounds, 5 minutes lang yan. Tapos habang mas tumatagal din ako pumutok. Alam mo yan, mag-fireworks. So, lang eh. Nung umabot siguro kami ng mga pahinga lang ako ng mga 15 to 30 minutes. Tapos, bimbangan na naman eh. Nag-start kami, 8 a.m. Tapos, siya na lang yung sumurrender, kinabukasan na, 10 a.m. Kasi, daw eh. Sabi niya, half day na daw eh. Ako rin eh. Feel ko na rin yung half day at kirot. Alam mo Kulas, hindi lang ma-half day yun. Baka may kalyo din. Kakalyuin yun, Kulas. Kakalyuin yun. Pero nung tinry kong i-check yung mga previous excess ko, may naranasan din akong umabot kami ng 12. Okay. 12 rounds lang. Oo, 12 lang. Pero ito 22. Halos times 2. Overnight na yun. Ano pa? Halos times 2, Kulas. Kaya nga, kasi po attracted po talaga ako sa kanya eh. Hindi ko na inisip kung tomboy siya o hindi eh. Kulas, wait lang. Umaalma yung aso sa'yo, Kulas. Tumatahol. Naririnig yung aso, mga kabisyo. Umaalma kay Kulas eh. Yung mukha niya, sa singer pa. Hindi ko rin maisip kung paano ko nagawa yun. Pero nagawa talaga namin. Wala, hindi po yung joke. Kaya nga po, gusto ko pong i-share eh. Ay. Okay. Ako naman, syempre, alam mo naman. Sabi ng aso sa'yo kasi Kulas, naririnig ko, umaalma eh. Ganyan. Kaya pero Kulas, ako naman, alam mo naman tong programa na ito, we listen and we don't judge to na programa. And ako lang naman nililinaw ko lang din. Paano nangyari? So, anong nangyari nung simula gabi hanggang umaga kayo, naka 22 rounds ka dun sa babae? Nakakatayo pa ba yun o na-hospital yung babae? Ganon. Tumatayo pa naman. Matapang pa nga eh. Tumatayo pa? Kahit anong pitik mo, lumalaban pa rin eh. Anong pitik mo? Lumalaban pa rin? Ganon, Kulas? Oo. Alam mo yung barbecue na if you're going to try to bend the barbecue, tumutuwid pa rin. Ganon? So, ibig sabihin yung kargada mo to, matibay pa rin? Oo. Ano pa rin eh. Hindi kasi ako, sa workout ko, natural lang. Wala siyang wala siyang, like yung mga ginagamit nila, mga whey powder. Oo. Wala. Kumbaga yung kargada mo, yun yung pinangdadumbbell mo, ganon. Yes, ba? Totoo ba yun, Kulas? Yung mismo kargada mo, yun yung nag-gym, yung nagbubuhat, ganon. Natural lang po talaga lahat.
Hindi ko rin po na-try yung yung mga ibang mga pills o mga kung ano-ano diyan. I am a more on natural po talaga kasi. Oo nga. I mean nga, Kulas, sabi ko dito, yung ano mo ba, yung mismong ano mo, yung mismo mong kargada, nakapagbuhat ng dumbbell, ganon. Pinagbubuhat mo kaya antibay, ganon. Oo, kaya magbuhat ng mga 140 kilos na barbell. Ikaw, pero yung kargada mo, yung mismong batuta mo, ganon, pinapabuhat mo din ng dumbbell, ganon. Hindi, jogging lang. Sapat na eh. Ay, Kulas! Okay. O, ito na. Lumalaban pa rin yung babae. Okay ka pa rin si Kulas. Malakas pa rin si Kulas. Hindi ka ba nasugatan? Hindi ba dumugo yung ano nyo, nung babae? Di ba? Ano lang? Ano bang tawag dun sa may yung parang sa, 'di ba pag sa kamay na overuse mo yung kamay sa pag-workout, nagkakasugat. Paltos? Oo, paltos. Oo. Nagkapaltos lang siya ng konti. Pero yung sa kanya, mahapdi na daw eh. Mm-hmm. And I would say, hindi naman ganun kalaki yung eggplant ko. Let's say, normal lang na pwedeng umangat yung mata mo. Kaya parang ganun lang. Wow. Normal lang na pwedeng umangat yung mata mo. Oo. Susukati. Kulas, marami kaming mga tanong sa'yo. Iniipon ko lang talaga, Kulas. Nako, gusto kong malaman at mapatunayan dito na hindi tayo mapapaya ngayon sa mga kabisyo natin, ha? Sige po. Okay. Kulas, pagtapos nyo may mangyari sa inyo, mamaya ko naaalamin kung gaano ba kahaba yung kargada mo. Mamaya ko rin naaalamin. Hello po? Hello, Kulas. Malinaw pa ba? Yes po. Ayan. Mamaya ko naaalamin kung gaano ba kahaba yung kargada mo. Gaano ba kahaba yung ano bang itsura na itong babae, yung itsura mo. Gusto ko muna malaman, after nung bakbakan ninyo na 22 rounds, dinaig nyo pa si Manny Pacquiao, yung laban niya 12 rounds lang eh. Ganon eh. Ikaw 22 rounds, dalawang bakbakan to eh, di ba? Ano nangyari? Paano nag-end? Paano kayo nag-usap? Siyempre, tomboy yun eh. Anong pakiramdam? Sinabi niya ba sa iyo na babae na ako ngayon? Ganon, ano ba? Gusto ko malaman lang din. Ano eh, after nun, like, syempre day off, after bumalik kami sa shift namin, nagdamit babae na siya talaga, like literal na damit babae. Kasi nung hindi pa kami, wala pang nangyari. Ang suot niya lang is pants, tapos hindi ko alam kung anong tawag. Crop top pala. Yun, crop top sa upper, tapos jacket. Okay. Ganon. Tapos nung after na nun, kasi nga, hindi pa naman kami naging kami nung mga time na yun. Nung nakita ko siya ulit after namin doon, nagdamit babae siya talaga. Like sobrang sexy niya. So mas lalo pa akong na-attract sa kanya nung mga panahong yun. Like ang daming nagbago, pati rin yung pananalita niya, naging babae ulit. Ganun ka katindi, Kulas. Nagtutuwid ka ng mga pusong bato. Ikaw nagsabi niyan, pusong bato. Kulas, ito lang ha. Naulit ba ulit yung ano nyo? Pangyayari sa inyo? Mga po eh. Teka lang. Mga 1 week bago po ba naulit-ulit. Kasi syempre naman kailangan mo magpahinga. May trabaho ka pa eh. So, after ng 1 week, hindi ko siya naisip masyado kasi nga, ano po ako workaholic eh. Na-focus ako sa trabaho. Hanggang sa, after ng last shift ko within that week, inabangan niya ako sa baba. Sabi niya, tara magpahinga tayo. So, nag-gets ko na yung point niya. Ako kasi, siya yung pinakaunang babae na may nangyari sa amin, pero hindi kami. So, kinlaro ko muna siya kung ano ba talaga kami. Anong sabi niya sa'yo? Ang gusto niya sana kasi is pubo lang eh. Pero, ako kasi sabi ko sa kanya, wala na mangyayari sa atin kung ganun lang. Kasi ayaw ko talaga sa fubo. So, kaya yun. Like, nag-decide siya after a week na maging kami.
Pero I try to keep it secret kasi nga baka may conflict of interest between sa mga trabaho namin kasi same lang naman kami ng company. Kaya nakailang rounds kayo nung next na bakbakan ninyo? 8 o siyam. Kala ko naging 44, ganun eh. Ay, hindi. Ano lang siguro po yun, parang na-miss namin yung init. Ganung bagay. Since 2 taon akong wala, tas siya din 4 na taon na hindi sa lalaki. Kasi pati rin siya nabigla eh. Okay. Sige po. Kulas, eto na. Sige na. Naniniwala na kami sa'yo na naka 22 rounds ka, naka 8 rounds ka. Kamusta naman kayo na itong babae na may communication pa rin ba kayo or wala na? Papunta ka na kasi ng US, tama ba ako? Wala na po kasi naghiwalay po kami before ako pumunta ng US nung time na yun eh. Kasi nga po, nung malaman ng mama niya na may matatanggap ako na pamana dun sa US sa tita ko na namatay, parang gusto ng mama niya na perahan ako eh. Ang dami niyang pinabili. Tapos hindi nagsabi yung mama niya sa akin na may gusto siyang bilhin na bahay. Dinala niya na lang ako doon, tapos gusto niya ipabili yung 11 million na worth na bahay. Parang nagreklamo na po ako. Sabi ko, tita, hindi pa po kami kasal ng anak niyo. Parang sobra-sobra naman po yata. Kasi nasanay po kasi siya na bibilihan ko ng computer yung mga anak niya, pati yung asawa niya, yung husband niya, binilan ko ng computer. Binayaran ko yung yung buwanan ng sasakyan ng husband niya. Like, hindi ko na pinaisip sa kanila na may utang pa sila. Yung mga kailangan nila, binigay ko. Pero nung nalaman nila na may binigay sa akin na galing sa tita ko, doon na naging abusive yung mama niya, which is may isang beses po pumunta ako sa bahay nila. Hindi naman po kasi ganun kalaki yan yung bahay. Kulas, wait lang. Kakat lang kita. Sabi mo kanina, tomboy itong babae. Ba't biglang Ba't biglang may asawa? Ay, hindi po. Yung mama niya po yung ibig ko sabihin. Yun. At least nilinaw lang natin. Nilinaw lang natin, ha? Okay. Nilinaw lang. Apo, sorry po. Ano po kasi, kasi since mataas yung age gap, malaki yung age gap namin, yung papa at saka mama niya, parang 6 years lang yung gap namin. Tapos yung tito niya, kasing edad ko lang. Nung una, hindi nila ako tanggap. Pero nung nalaman nila na may natanggap akong ganun nga, yaman. Wow. Nabago lahat. Naging greedy na sila sa pera. So, it means, Kulas, isa kang hasindero. Ganun ba? Ganun ba ang ano natin dito? Tama ba ako, Kulas? Hindi naman po siya hasindero. Let's say, negosyante po. Wow. Kulas, okay, sige. Ito, Kulas, ang dami mo na nakwento at narinig na namin ang iyong rated SPG Top Secret. Kulas, ito, kung susukatin natin ang iyong batuta, isa to sa mga tanong ko, gaano ba kalaki? Mga 6 lang po siguro. Ano ulit, Kulas? 6 po, 6. 6? Yes po. Wow, ang hilig ha. Yung pati yung sukat, ang hilig sa 6 ha. Hindi, 6 lang po kasi talaga. CM? Inches. Oh, alam ha. Inches. Okay. Kulas, kung i-describe mo ang sarili mo, nagfi-feedback ako, Kulas eh. Wait lang ha. Kung di-describe mo yung sarili mo, Kulas, sa mga kabisyo natin ngayon, sino bang kamukha mong artista? Wala po. Bakit? Hindi po kagupuhan eh. Wait, Kulas, sige, kwento mo ngayon, go. Ang sabi po kasi nila, actually, to be honest, hindi po ako gwapo. Masarap lang. Ganun po yung... Wow! Panis kayo mga kabisyo! Di na ako nagsabi niya na. Mahina ka nang nilalang pag ganun.
Hindi pag ako negative ka pogi, dito, masarap positive ka lang. other side. Yun kasi yung mindset ko eh. Ano ko lang, sorry? Pag mahina ka sa isang bagay, dun ka bumawi sa ibang bagay. So, since hindi naman ako ganun kagwapo, but actually hindi sa pagmamayabang ha. Lahat naman naging jowa ko, kandidato ng beauty pageant, mga mga sikat dito sa lugar namin. Pati manager ng company na pinagtatrabahuan ko dati, nagkakagusto sa akin kahit may asawa na. Di ko alam eh. Kasi napapasaya ko yung mga mahilig kasi talaga ako makapagkaibigan sa mga babae. Tapos napapasaya ko sila, napapatawa ko. Ganun. Tapos hindi naman ako madamot sa pagkain sa mga bagay na kaya ko ibigay. Kahit kaibigan lang. Ganun po. Ito nga, Kules, ang pinaka-big question ko nga, sino nga kamukha mong artista? Wala po eh. Like, hindi ko na-compare yung sarili ko sa mga artista. Like, wala talaga. Common lang po to yung mukha ko kasi. Common lang eh. Pwede mo lang ilaka doon sa may sa may peryahan. Gano'n lang, hindi pang mall eh. Pero Kulas, pipiliin ko na lang maging si Kulas kesa maging Titan Jello. Kung ganyan lang din naman kalakas yung charisma ko. Ano ba kasi siguro yan sa lifestyle, I would say. Lifestyle. Ba't malaki ba katawan mo? Ganyan? May bulk po. May cut. May cut? May abs ka? Ganon? Yes po. Wow, ilang packs yung abs mo, Kulas? Gusto nang malaman. Teka. Wow, binilang! Binilang! Narinig ko 1, 2, 3. Ang dami yung Kulas. Sige nga, ilan yung abs mo? Ano po? Ilan yung abs mo? 8 po. 8? Yes po. Grabe ka, Kulas. Gano'n ba kalaki si Kulas? Gano'n katangkad? 5'9". 5'9". So, sakto nga lang din. Matangkad nga rin talaga si Kulas. Kasing tangkad ko lang si Kulas, mga gano'n. 5'9". Oh. Tapos, ano lang po kasi talaga. Like, high school athlete po ako. Tapos, nung nagtrabaho sa gym lang po talaga yung bisyo ko eh. Yung mga inom-inuman na yan. Mga 4 times a year ko lang nagagawa eh. Okay, Les, tanungin ko naman, ano namang itsura ng iyong naka 22 rounds? Kung may kamukha siyang artista. Meron po, si Sue Ramirez. Pati kulay. Sorry, sino ulit? Sue Ramirez po. Sue Ramirez? Yes po. Ganong itsura? Kulay, pati siguro height. Grabe ka, Kulas. Ang tindi mo. Hindi po. Na ano lang po siguro, natsambahan. Sige na, Kulas. Anong gusto mong sabihin muna kay Sue Ramirez na naka 22 rounds mo? Baka may pagkakataon. Pagbibigyan kita ngayong oras na to. I would like to say salamat sa experience, salamat sa memories. And one of the reasons why bumalik ako sa Pinas aside from renovating my mom's house is, teka lang po aside from the reason of renovating my mom's house is gusto ko po siyang hanapin ulit just to keep the promise I gave to her before we break up. Unfortunately, may iba ka na kasama. So, hindi na kita gagambalain pa. Yun po. Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Wow. So, ikaw talaga minahal mo siya, Kulas? Ay, po. Di po kami aabot ng 22 rounds kung hindi ko pa siya minahal nung unang beses na nangyari sa amin. Kulas ang magaling bumutas. Ay, naku ka, Kulas. Pinasaya mo ang gabi ko at marami ring nasayahan at the bad trip ngayon.
Ang katas ni Kulas. Ano po, kung if you're gonna ask me as advice sa mga kalalakihan dyan. Wait, mga kabisyo. Wait lang, Kulas. Hindi ako ngayon ang mag-a-advise sa inyo, mga kabisyo, ha. Dahil Friday ngayon at masaya lang tayo. Merong may mag-a-advise sa atin ngayon, hindi ako, kundi si Kulas, yung caller mismo natin. Anong advice mo para maging isang Kulas na matikas, na maraming nabubutas? Hello, Kulas. Ulitin ko lang ho. Kasi syempre sabi mo ikaw ang mag-a-advise ngayong gabi, 'di ba? Sabi mo, sige, total naman marespeto kami sa mga caller namin dito at ako naman wala naman ako ngayong i-advise dahil bilib na bilib ako sa iyo ngayong Kulas. At hindi ka rin naman nanghihingi sa akin ng ng advice, 'di ba? Ikaw ang mag-a-advise sa mga kalalakihan na nakatulad namin ngayon dito. Sige. At Kulas, it's your time to shine. Eto, napapakinggan ka mula Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Ano ang payo mo sa amin, Kulas, bilang maging matikas at maraming mabutas? DJ. Ano? Ayun, okay na po. Ang dami kong sinabi, Kulas. Nahihirapan na ako sa'yo. Sinusuportahan kita sa mo. Yung airtime sa'yo, pinagbibigyan kita, mahal ang airtime dito. Wag mo akong ina-high blood, Kulas. Ayan, okay na, Kulas. Nakausap kasi kanina. Kulas, malinaw na ba, Kulas? Yes po. Okay na? Malinaw na? Apo. Okay. Kulas, anong a-advise mo sa amin dahil para maging matulis at matikas katulad ni Kulas? Go na, sige na. Healthy lifestyle po. If gusto mo mag-gym, better to do natural workout. Wag dumepende dun sa mga whey powder. Same time, try nyo tumakbo ng 20 kilometers at least isang beses sa isang linggo. Ganun po. Ano pa? Tapos iwas sa bisyo, syempre. Less inom. Wala kang bisyo niyan, ha? Healthy body. Yes po. Wala pa kasi akong bisyo eh. Hindi ako naninigarilyo. Tapos hindi masyadong umiinom. Tapos matulog ang maaga. Okay, Kulas. Maraming salamat sa'yo. Grabe ka. Thank you po. Dun sa 22 rounds mo. Pinabilib mo ako. So much po. At least po, na di ko man siya nakuha. Di man kami nagbalikan ulit. At least na-share ko po yung experience ko sa kanya. Dun sa, niyo po? Programa niyo po. Yes. Salamat, Kulas. Lagi ka lang tumutok sa amin dito, Kulas. Ay, gabi-gabi po. Maraming salamat. Sige po. Ingat. Ingat po. Hey, mga kabisyo, ayan. Ayan na, mga kabisyo. Pwede bang patawarin nyo muna ako, kabisyo, bago natin tapusin tong Sabado natin? Kabisyo, pinanis ang Titan Jello. Kung titindig sa mga pinaglalaman niyo si Titan Jello. Ay, panis. Di ba? Kayo ba mga kabisyo naniniwala kayo? Kasi ako, alam niyo naman ang programa nito is we listen and we don't judge. Ayokong humusga pero marami na naglalaro sa utak ko. At syempre gusto ko rin na kayo din, manggaling din sa inyo. Kung totoo ba, no? Meron na ba kayo naranasan dyan na naka 22 rounds sa inyo? Meron ba? Ganon, na talagang pinakitaan kayo? Sige nga, i-type nyo nga dyan sa mga nanonood sa atin. Dami pa rin natin listener, no? Nanonood pa rin sa atin. Grabe. O sige na, bago tayo matapos, hindi totoo, no? Ayan mga kabisyo, hindi po ako nagsasabi nito, kundi po ang ating mga ang ating mga listener. Hello po sa iyo, Ma'am Jean. Ayan, si Ma'am Jean nanonood sa atin. Ayan, at may isang Jean din po ditong nag-o-observe sa atin. Ayan. Anyway, yun nga mga kabisyo. Hindi daw naniniwala ang mga kabisyo natin. Ayan, no? Malulupay-pay ka nun.
Ayan, pero lagi nyo tatandaan, kailangan natin magbigay ng benefit of the doubt, di ba? Hindi naman natin pa na-experience, malay mo talaga totoo yung sinasabi niya. Yan para lang sa akin, kailangan lang natin lagi magbigay ng benefit of the doubt dun sa tao. Hindi porket sinabi niya at hindi nyo pa nararanasan, ay, hindi na tayo dapat maniwala. Malay nyo naman talaga, di ba? Nangyari yung 22 rounds. Pero kung ako kasi ako, to be honest, kaya nga naging Titan Jello ko. Malaki! Ang pinaglalaban ko sa buhay. Hindi ko kaya yun, mga kabisyo. Hindi ko kaya yung ganon katagal, kadami na na galawan. Grabe naman yun, 'di ba? At I think hindi naman na para sa akin hindi makatotohanan. Para sa akin kung ako magsasabi na 22 rounds na ganun ako, hindi makatotohanan. 'Di ba? Kasi hindi ko rin naman talagang ipipilit sa sarili ko na naka 22 rounds. Siguro kaya ko nang ilupaypay. Yung isang tao na mga 2 rounds gano'n. Pero mga 6 hours yun. Yung gap nun 6 hours na 6 hours ulit, mga 12 hours gano'n. 'Di ba? Pero yung para 22 rounds, parang tuyot na tuyot ka na yun, 'di ba? Parang ang payat mo yung pagtapos ng yun, tuyot na tuyot ka na, 'di ba? Hindi rin maganda. At hindi rin totoo. Hindi rin totoo. Anyway, mga kabisyo, nako, maraming salamat po sa inyo sa pakikipagkulitan, 'di ba? At kwentuhan nyo sa amin through on air at online. Ayan sa mga kabisyo natin, lalo na mga TNVS driver natin ngayon na nakatutok sa atin. Ako, nagpainit na naman ang gabi natin. At syempre lahat naman tayo nangangarap tayo ng maka 22 rounds din tayo, di ba? Mapagbigyan. Di ba, maka 22 rounds tayo. Baka si Boss Pao, tatanungin ko mamaya si Boss Pao paglabas ko dito. Kung naka 22 rounds yan. Di ba? Kahit kayo, tanungin nyo rin yung sarili ninyo kung naka 22 rounds ba kayo at nangyari na ba sa inyo yan? Ako, hay, Kulas, ikaw lang ang pinakamatikas, di ba? Binigyan mo ako ng ligaya ngayong gabi na to at mga tao na pinasaya mo dahil sa kwento mo, no? Maniwala man tayo o hindi, pero nangyari kay Kulas, kaya siya ang pinakamatikas. Anyway, mga kabisyo, oras natin ngayon 12:08 AM na. Magandang umaga po sa inyo. Sabado na naman at mamaya po marami na naman po kayong programang mapapakinggan through on air. Live na live po sa atin mamaya si Conyo Bicolano, Sabadog Show ni Uncle Dagol at DJ Rocky Terra. At syempre hindi mawawala ano ang hugot mo with Titan Jello. Na alas 9 hanggang alas 12 pa rin ang gabi yan. Kaya iandaan nyo na mga hugot ninyo mamaya, mga kabisyo. Pwede na kayong tumawag ulit sa aming Viber number na 0916-529-5595 para po yan sa anong hugot ninyo. Kaya kung may mga hugot kayo, tawag lang kayo. At syempre, kung may requested song kayo na pwede natin patugtugin sa radyo, ako po bahala sa inyo. Kaya mga kabisyo, maraming salamat. Lagi lang itumutok sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.